Maayong adlaw again, no? So padayon ta sa pagtuon gikan sa Book of Hebrews. Ako lang sad nga ipahinumdon kaninyo, no, nga kani sila ang mga Hebrehanon, mga naging sumusunod sila ni Jesucristo. They became followers of Jesus Christ as the Messiah. And it solicited a very bitter response from gikan sa ilang mga kadugo nga mga Diyo, no? Suko tong ilang mga kadugo, parehagod kang Saulo nga nahimong Pablo, no? Sa diyang nakabig siya ngadto kang Kristo, nagtuo na siya nga si Kristo, Hesus mao ang Mesiyas. Grabing suko sa mga kadugo niya nga mga Diyo, tungod na gilutos siya. Several attempts were made to kill him, no? Diha patoy gibato siya. Sabi nilang namatay na, giguyod ang iyang lawas ngadto gilabay sa basurhan. May gani kay nauliaron siya sa diyang giampuan siya sa iyang mga tinunan. Muna ang dili lalim ang mangsunod kang Kristo. Pero kining mga Hebrews dinhi nga gisuwatan, nagkatibulaag ni sila sa lain-laing mga lugar, no? Wala ni sila nagpundo sa usa ka lugar na nagtukod building, church building. No? They were part of the Church of Jesus Christ, the local universal Church of Jesus Christ. Pero walay building, no? Ang ilahang pagtuo na sentro diha kang Kristo, no? Nagkinabuhi sila kada adlaw nga sibo kang Kristo. O kada adlaw nagapangitag kahigayunan, opportunity nga mas sugilon nila si Kristo ngadto sa uban. Nagapagamit sila sa tang-adlaw sa ilang ginabuhi ngadto sa Ginoo alang sa himaya sa Ginoo. Ingana ang mga Kristiyano sa unang kapanahonan. Karong panahon daghang kaayo mga Kristiyano nga makontento rag musimba, mulingkod ra dito sa simbahan the whole time, 2 ka oras ug tunga. Nya malipay na silang mauli kay nakasimba na sila. Tawagon pag nag-service. Asa makagikan? Nag-attend kong service. Nag-unsa ka dito? Naglingkod. Mora yun service nga nagalingkod permi, 2 ka oras. Ako lang ning ginasukip permi para ma-erase ba, mapapa sa inyong panumduman tong institutionalized nga Christianity. Og unya, sagupon ninyo aron ipuli ninyo atong dili mao nga klase sa Kristyanismo, ang tinuod nga Kristyanismo. Nga ang Christianity nga tinuod kada adlaw na. Kada adlaw na. Panimbaho nimo na, pag-alagad nimo sa Dios na kada adlaw. Gikan sa pagsubang sa adlaw hangtong sa pagsalot niini, daygon nimo ang Dios. Magkinabuhi ka nga makapahimaya aniya sa tanan nimong ginabuhat o sa tanan nimong ginapamulong. Ikaw ang templo sa Dios nga nagalakaw-lakaw. Aron matagaan og kahigayunan ang mga tawo nga nalayo sa Dios nga maduol-duol ngadto kaniya. Pinaagi kanimo nga dala-dala ang iyang presensya. Animo kana, no? So mao na usab ang kahimtangan aning mga Hebrehanon nga mga matutuo. Karon padayon ta sa Hebrews chapter 2. Kung naiuluhan ni siya, pwede lang natong hulamon ang heading ani nga portion, Jesus made like his brothers, no? Ang punto ani mao nga si Jesucristo for a moment in time nahimong tao pareha sa iyang mga igsuon diha sa pagtuo. Ang pangutana nga ano? Di ba gidiscuss nato nga siya labaw pa kaysa mga anghel. Pero karon nahimo siyang tao. Para makigtupong siya sa iyang mga igsuon, makighalubilo siya sa iyang mga igsuon. So ma-discuss nato ni, no? Ingon ang verse 9, but we see Jesus who was made a little lower than the angels. Kanang made a little lower than the angels, ang reference na mga tao. Kasi dito sa unang passage, no? Sa verse number 6, but there is a place where someone has testified. Chapter 2, verse 6. What is man that you are mindful of him? The Son of Man
that you care for him. You made him a little lower than the angels. You crowned him with glory and honor and put everything under his feet. Makita mo na, quotation na gikan sa Salmo Kapitulo 8, verse 4 to 6. Diya na nimo makita. Pero klaro nga, he was made a little lower than the angels, si Jesus, for a moment in time. No? Unya, aron nga, insa daw, put everything under your feet. Aron mabutang ang tanang butang, ilalom sa iyang mga tiil. In putting everything under him, God left nothing that is not subject to him. Walay gibilin ang Dios nga dili mapailalom kang Kristo. Yet at present we do not see everything subject to him. Apan sa presente nga panahon dili man nato makita nga ang tanang butang na ilalom kaniya. Ang makita nato mao si Jesus. Apan makita nato si Jesus who was made a little lower than the angels, now crowned with glory and honor. Hallelujah. Why was he crowned with glory and honor? Because he suffered death. Tungod kay nagsuffer siya og kamatayon. Because he suffered death, so that by the grace of God, he might taste death for everyone. Now, muna ang usa sa pinaka-importanting rason ngano nga si Jesus nahimong tao. Aron makaantos siya, muangi siya og kamatayon, muantos siya sa kamatayon, aron pinaagi sa grasya sa Dios, magtilaw siya, matilawan niya ang kamatayon para sa tanan. Buti pasabot si Jesucristo, mao gani na naitawag pagtubos, no? Tubos means gipulihan niya ba. Tubson ta ka, di ba maana man sa una? Kadumdum ko magdula ta sa una. No? Dula ta og syatong. Dula ta og plastic. Katwa kaning garter, plastiko, yang lukso-lukso ka. Nya magdula mo diri sa pikas tulo, sa pikas pud tulo. Unya nay kauban nimo nga gamay bata dili kay kamao. Nya moing tubson ta lang ka. Ana, pasabot pulihan sa siya for the moment. So si Jesus ning puli siya kanato kumbaga, no? Siya ang niagi sa kamatayon. Aron kita dili na mamatay. Kana mamatay sa physical pero sa eternal dili na kay gikuha na ni Jesucristo kana nga kayunan. In verse 10, in bringing many sons to glory, it was fitting that God, for whom and through whom everything exists, should make the author of their salvation perfect through suffering. Both the one who makes men holy and those who are made holy are of the same family. Si Jesus ni, ang gitumbok niya, o kita, nahimong usara ka pamilya. So Jesus is not ashamed to call them brothers. How do you like that? Deliver na good news para nimo. Busa si Jesus, wala maulaw nga motawag kanila. Kinsa man ang kanila? Kita. Ang tanan nga mga tinubos, ang tanan nga mga ning tuo og ning dawat kaniya, ingon nga manluluwat. Gitawag niyag mga igsuon. Jesus is not ashamed to call the brothers. Now, mupunto ko gamay kay si Jesus wala man maulaw, wala ka man gikaulaw ni Jesus. Itawag ikaw niya nga iyang igsuon. Pangutana, ikaw ba wala maulaw pud kaniya? Wala ba nimo siya ikaulaw? Gireciprocate ba nimo ang iyang paghigugma kanimo? Ang iyang pagpakitag pagkamaayo kanimo? Ang iyang pag-atiman kanimo? Ang iyang paghalad sa iyang kinatibuk ang kinabuhi para kanimo? Gibugtian ba nimo? Gibalusan ba nimo? Kana wala siya maulaw. Magtawag ka na tungigso. Therefore, dapat dili pod kita maulaw nga isugilon siya og angkunon siya ngadto sa uban. Dili ta maulaw nga tawag og Kristiyano. Dili ta maulaw, dili ta mahadlok bisan sa mga paglutos. So Jesus is not ashamed to call them brothers.
And then in verse 12, he says, I will declare your name to my brothers. Hallelujah. Akong imantala ang imong pangalan ngadto sa akong mga igsoon. In the presence of the congregation, I will sing your praises. At diya sa taliwala sa katilingban, akong kantahon ang imong mga pagdaya. Buti pa sabot. Kana bitong magtapok ta for corporate, no? Corporate nga panimbahon, corporate nga pagpasidungog sa Ginoo. Naa ang Ginoo. Mo gani na dito sa Mateo 18:20, daan na siya nagpasalig ba? Nakasulat dito ang gilitok ni Jesus, where 2 or 3 are gathered in my name. Gathered for what purpose? Pasalamat, pagdaig, magsimba, magsaulog sa iyang pagkamaayo, magkalipay tungod kay grabe ang iyang pagigog, magpagmahal ka nato, giluwas kita niya, gitubos kita niya. Ana no? Ingon siya, declare na ko ang imong pangalan. Isugilo na ko ang imong pangalan. Mao na gituman niya ng iyang commitment nga where 2 or 3 are gathered together in my name. I am in the midst of them. In the presence of the congregation, I will sing your praises. Muuban siya sa panimbahon, sa pag-awit. Muadto siya. Dili kay mukanta lang siya kay mga maayo siyang mga maayo tag tingog. Dili, wala pa sa mamilig tingog. Nangita siyang mga kasing-kasing. Hallelujah. Nindot kayo hunahon na ba nga si Jesucristo nahimong tao kay ginaog niya ang iyang level para mutupog siya dinhi kanato, no? Aron ikahalubilo nato siya. Pwede raman nung tatong dito ra siya sa langit niya, birahon lang ta niya pataas. O kaha tuntunan ta niya taas kay hagdan. Nya kita nay mukat-kat padung dito. Titing di suras guro eh. Pero wala man to niya gyap, wala niya gibuhat. Ang himbuhat niya nanaog siya nini uban kanato. Nahimong parehas kanato. Aron matilawan niya ang kamatayon para kanato. Aron ma-identify niya ang iyang kaugalingon kauban nato nga mga igsuon. Aron ma-express niya ang iyang kahimuot o kalipay sa diyang kauban kita niya pinaagi sa mga pagdaay. Kanindo tana, huna-hunaon. So tanawa, in verse 13, and again, I will put my trust in Him. And again, He says, here am I and the children God has given me. Verse 14 now, since the children have flesh and blood, He too shared in their humanity. Maingon nga ang mga kaanakan, unulog dugo, siya usab nakigambit sa ilang pagkatawhanon. Tanawa, nakigambit si Jesus atong pagkatawhanon. So that by His death, He might destroy him who holds the power of death, that is the devil. Tinaagi sa iyang kamatayon, iyang mapildi, iyang malaglag. Siya nga dunay gahom sa kamatayon, walay lain kundi ang yawa. Moning usa sa reason nganong si Jesus nahimong parehas nato. Ay magpabilin sa Dios, dili mamatay ang Dios. Kaya nagpakatao siya. Nagpakatao siya. For a moment in time, para tilawan niya ang kamatayon, aron malaglag siya nga nagakupot sa gahom sa kamatayon, walay lain kundi ang yawa. Aron ma-identify niya iyang kaugalingon nga kauban siya sa iyang mga igsoon. And then, in verse 16, hindot kayo ning nasa verse 16. Verse 15 pa di ay. Sorry Verse 15, and free. Tinaagi sa tugyan niya, pagtilaw niya sa kamatayon, gidlaglag niya. Mao nang isa nga nahitabo, gilaglag niya ang nagkupot sa gahom sa kamatayon nga moong yawa. And then in verse 15, free, and then free. Hatagan niya kagawasan. Kinsa man, those who all their lives were held in slavery by their fear of death. Sila nga sa kinatimukan sa ilang kinabuhi, gigapos sa pagkaulipon, ulipon sa kadlok sa kamatayon. Sa tinuda na, daghang kaayong mga tao ang mahadlok sa kamatayon.
Hadlok sila sa kamatayon, lisang sila sa kamatayon, matarantar sila kung mag-abot ng kamatayon. Pero tanawa, ingon si Apostol Pablo sa nagsulat siya sa unang Korinto. Ang unang Korinto kapitulo 15. Ingon sa dinhi, musugod ko sa versikulo 53. For the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. When the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. What is the saying that's written? Death has been swallowed up in victory. Ang kamatayon gilamoy diha sa kadaugan. Hallelujah. Amen. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin. The power of sin is the law. But thanks be to God, He gives us victory through our Lord Jesus Christ. Amen. O nang sumpay sa 1 Corinthians 15. Thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Apan salamat ngadto sa Dios, siya naghatag kanatong kadaugan. Kadaugan batok sa unsa? Batok sa kamatayon. Sa unsang paagi? Pinaagi kang Hesukristo. Ngano man, kay siya mismo ning daog ibabaw sa kamatayon. Kay nidaog siya sa ibabaw sa kamatayon, gitangtangan niya og kagahomang kaaway ang yawa. Ikaduha, gihatagan niya ang tanang tao og kagawasan nga dili mahadlok na, dili na mahadlok sa kamatayon. Nganong dili naman mahadlok sa kamatayon? Kay na may pagabanhaw. Ang kamatayon temporaryo lamang nga pagpahulay, mga kaigsuonan. Ang kamatayon nga pisikal temporaryo lamang nga pagpahulay. Nani sa Bible ang mga nangamatay labi na sa New Testament ang tawag natulog. Si Jesus niadto sa usa ka balay, sa balay nga Jairus, no? Unya pag-abot niya to gahilak ang mga tao dito kay namatay lagi tong anak. Ingon lang. Ingon si Jesus, ayaw mo kaguol kay naturog naman na. Gikatawaan siya sa mga tao. Kaya natug, patay naman na. Pero iya rang gisultian. Talita kumi. Anara. Gibangon ra. Gipukaw ra niya. Sama rasan lagi sa natulog. Mo mga ganitong dunay usa nga nagingon, death is a long sleep, while sleep is a short death. Ang kamatayon taas nga pagkatulog, o kanang matulog ka, mubo nga kamatayon na. Pero si Jesus mindaog, pinaagi sa pagkanaog niya nga nahimo siyang tao, natilawan niya ang kamatayon, ning daog siya diya sa kamatayon, gipildi niyang yawa nga may gahom sa kamatayon, ug ang tanan nga may kahadlok sa kamatayon, gitangtangan niya sa maong kahadlok. Mao na nga si Apostol Pablo, sa sikat bantugan nga verse Philippians 1:21. To me to live is Christ and to die is gain. Alang kanangko ang pagkinabuhi mao si Kristo ug ang kamatayon hallelujah kadaogan. Gain, ginansya, very positive ang kamatayon. Ginansya siya. Usay pag naimamatay mingon tag, oh, I lost a father. Oh, I lost an uncle. Oh, I lost a child. And then I read someone saying, you do not call something lost when you know where it is. Dili man nimo tawagon nga nawala ang usa ka butang. Kung nasayod ka, asa kini. Bitaw, basta kahibaw kag asa, wala na nawala. Nawala ka ng kahibaw, kanang wa ka kahibaw asa na siya napunta. Mo na wa ka kahibaw nawala. So ang tanang mga nangamatay diha kang Kristo, nagkingkauban kang Kristo. Amen. Ingon si Apostol Pablo, to be absent from the body is to be present with the Lord. Wala na ko sa lawas, kauban na nako ang Ginoo. Amen. So dili angay kadlukan, dili angay kabalakan. Ngano man gidaog na ni Hesukristo ang kamatayon. Hallelujah. O karon nahimo na kitang mga gawas nun sa kahadlok. Na wala ni nagpasabot magpasaya-saya na lang ka ha. Bisag nakita na nimo ang lubi na tumba pa dong diha nimo, di ka mulikay.
Kay moingon kag di ko mahadlok sa kamatayon, likay gud gyapon ka, ana. Pero kanang wala nimo ginapangita ang kamatayon, pero dili ka mahadlok kung moabot na ang kamatayon. Ana siya. Ayaw lang pag-una-una kung wala pa ang panahon nimo. Paghulat lang. Meanwhile, padayon ka nga magakapoliti, maging busy sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios para sa imong kinabuhi. Hallelujah! Amen! In verse 15, paingon na sa katapusan, verse 18, for surely it is not angels he helps, but Abraham's descendant. Kaysa pagkatinuo, dili mga anghel ang gitabangan ni Jesus. Abraham's descendants. Ang gitubos ni Jesus, pinaagi sa iyang kamatayon, dili mga anghel, kundi mga kaliwatan ni Abraham. Hallelujah. Amen. Wa malipay na. Ang tinuda na, ang mga anghel nganing talikod sa Ginoo, wala na sila'y kaluwasan. Apilang yawa, ang yawa wala na'y kaluwasan. Tanang mga anghel nganing uban sa pagrebelde sa yawa, wala na'y kaluwasan. Nahimo silang mga demonyo. Wala na'y kaluwasan sila. Mo nang ilan na lang mabuhat mangdani sa uban para managhan sila nga mga pagasilutan. Dito maglutaw-lutaw sa linaw nga kalayo, hantod sa hantod. Walay katapusan nga pagantos. Ana. Pero ang kaluwasan, gihimo lamang ni Hesukristo sa tanan nga mga kaliwatan ni Abraham. Unsa ang sumpay? Ang verse 17, for this reason, he had to be made like his brothers. Tungod ni ini nga hinungdan, hangay kinahanglan nga himuon siyang pareha siya mangigsuon in every way sa tanang nga paagi gawa sa kasalanan, in order that he might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that he might make atonement for the sins of the people. Verse 18, because he himself suffered when he was tempted, he is able to help those who are being tempted. Mao na ang maayong balita, mga kaibigan. Kay siya mismo nag-antos. Siya mismo niagi sa pag-antos. Tungod niya na, siya mismo niagi sa pag-antos sa diyang siya gitintal. Tungod niya na, siya may katakos nga mutabang niyadtong tanan niya moagi sa mga pagtintal. Amen. Hallelujah. Pagkanindot kayo sa gihimo ni Jesucristo para nato. Kaya nga siya labaw kay sa tanan. Labaw siya sa mga anghel. Labaw kag disen kitsa, wala may laing nga ning himo ani para kanato tanan. No? Ang uban nga mga founders o religious groups or organizations, wala maning agi sa giagian ni Jesus. Si Jesucristo lang. Solo niya. Siya lang ang nag-angkon. Siya lang ang naghimog ingunan. Walay lain, mga kaigsoon. Kaya kung ako pa ikaw nga naminawan ni balansiya pagayo, basing ka naa pa kay laing gihawiran, na pa kay laing gituuhan, basing imong hunahuna kulang pa ang gihimo ni Kristo para kanimo. Daghang kayo mga tao nga kuno Kristiyano na sila pero matuo-tuon pagyapon sila. Napagani uban nagkupot pag mga anting-anting, naga-orasyon pa sila mga Latin, ang uban nagtuo pa sila nga pa sila mga abyan, gani. Wala na. Si Jesucristo na lang ang bugtong nimong gikinahanglan. Bugtong nimong gikinahanglan. Pag naan na siya, kumplito na ang imong kinabuhi, wala ka na'y kulang. Dili na ka mahadlok, gawas nun ka na, naimo ka na anak sa Diyos, parte ka na sa iyang pamilya, giisip ka na ni Jesucristo nga ikaw iyang igsuon, kalipay niya nga makikuyog kanimo sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Kalipay niya nga musabay kanimo diya sa panimbahon, diya sa pag-alagad. Hallelujah. Kaya nga, kay mao man niyang gihimo ni Jesucristo para kanato. Ang logical nga pangutana mao kini, unsa man pod ang atong himuon para kaniya? Agig balus, agig bugti sa iyang gibuhat kanato. Ang Bible nang iyon, we love Him because He first loved us. Nahigugma kita kaniya, kay siya man ang unang nahigugma kanato. Usa lang na. Sa buhat, unsa nga mga lakang ang atong himuon? Pagpasundaya
nga nagatan-aw kitag utang kabubuton ngadto kaniya. Nga naghatag kanatong kagawasan ngadto kaniya. Nga nagpasig-uli kanato ngadto sa iyang amahan aron kita mahimong sakop sa maorang usa ka pamilya. Ngadto kaniya nga nagbukas sa kahigayunan aron kita makasulod sa presensya sa amahan. Anytime, anywhere, makahatag, makaduli sa atong mga panginahanglanon ug masiguro nga makadawat sa katubangan ni unsa man ang atong bukti. Daghang kaayo mga tao nag-ingon Kristiyano sila. Pero sa pulong lang, wala sa buhat. Wala nila maamguhi nga angay di ay nga ihalad nila ang ilang kinabuhi ngadto kang Kristo. Ug alagaron siya. Sa paagi nga mahimuot siya. Alagaron siya sa mabungahon nga pag-alagad, nga dunay resulta, nga dunay bunga, nga ikalipay ni kana makaingon siya, wala masayang ang akong pagtubos kanimo. Naging mapuslanon ka. Pareha ba sa usa ka tawo ba nga dunay ni ambak sa dagat niya nalumos. Sa wala pa siya malumos, ni ambak po siya ngadto niya iyang giluwas. Gidalan niya sa baybayon, gi-applyan niya first aid. In short, naulian ang mga tao. Unsa may buhaton niya? Katong tawhana nga naluwas o giluwas gikan sa siguro unta nga kamatayon. Unsa may iyang buhaton? Magpakita siya gratitude, di ba? No? Magpakita siya og maayong tinguha, maayong kabubuton, magmapasalamaton siya, di ba? Gawasan na maghimo siyang mga maayong butang, mga maayong bagay. Di ba? Pagpakita nga gi-appreciate niya ang pangluwas kaniya. Di kahimuot niya. Dako kaayo siya utang kabubuton. Di siya kabalos. Sa tinuod lang, di siya makabalos. But dunay mga lakang nga pwedeng iyang himuon pagpasundaya. Nga nagtanaw siyang utang nga kabubuton. Di ba? Pwede mo adto siya sa balay niya atong nagluwas kaniya. Serbisyuan niya. Saguban niya tubig, manguha siya kahoy, magluto siya ang pagkaon. Daghan nga pwede niyang buhaton. Pagpasundayag nga nagtanaw siya dakong utang kabubuton. Na ikaw karon nga namina, unsa man ang pasundayag, manifestation sa pagtanaw nimo utang nga kabubuton ngadto sa Dios. Ngadto kang Hesukristo nga naglukat, nagtubos kanimo, naghimo siya sa iyang kaugalingon nga tao, nagpakatao siya, giagiyaan niyang tanang kapaitan o kalisdanan. Aron ikaw dili na moagi niya na. Gitalawan niya ang kamatayon aron ikaw dili na moagi sa kamatayon. Hallelujah. Unsa man ang balos nimo ngadto kaniya. Ikaw ray makatubag nga na ng pangutana higala. Pwede nimo pamalandungan pag-ayo kana unya pag naay mga mosantop sa imong pangisip, aksyon ni buhata. Unya pwede pod nya magtestimonyo ka. Magpadala kag pahibalo, mag-report ka, no? Pwede ako padalaan ko nimo og mensahe. Direct message lang, private message lang. Mao ni ang akong gibuhat. Nakaamgo ko sa kadako sa gihimo ni Kristo nga sakripisyo para kanako. Di ko kabayad sa pagluwas niya, pagpasaylo niya sa akong mga sala, paghugas niya sa akong kahugawan, pagbago niya sa akong kinabuhi, di ko kabayad. Pero niya mga lakang nga gibuhat nako lately tungod sa akong gratitude ngadto kaniya. Ay saysay nimo ang mga lakang imong gibuhat. Amen. No? Nindot kaayo ba nga ginahuna-huna nimo? Dili na nimo ginabuhat kay aron ka maluwas. Giluwas ka na, gipasinati ka na sa Dios sa imong pagkamaayo. Sa iyang pagkamaayo diha kanimo. Kanang mga mayong buhat nga imong pasundayag, manifestation na lang kana sa gratitude nimo sa kaluwasan nga imong nadawat. Mao nang expected result ni Lord sa pagluwas niya kanimo. Lison man kay nang dawat kag kaluwasan niya pag human ang imong binuhatan mao lang gyapon. Oh, ngawat gyapon ka may paywa na lang kaluwasan sa Ginoo. Di ba? Giluwas kaniya, gibag-o kaniya para bag-o na nga buhat, bag-o na nga karakter, bag-o na nga mga liho, bag-o na nga pagpasundaya. Amen. Tabangan ka sa Ginoo sa imong mga tinwa. Salamat to Lord sa imong pagkamaayo karong gabi. Thank you sa imong pulong. Lord Jesus, thank you kayo. Nahimo ikaw ang tao para ka na.
aron matilawan nimo ang tanang kasakit, kapaitan, pag-antos, labi na ang kamatayon. Matilawan nimo ang kamatayon aron kami nga unta destino na alang sa kamatayon. Makalikay niini. Makabaton og kaluwasan og dili na mahadlok sa pisikal nga kamatayon. Salamat o Lord. Holy Spirit, thank you for making these truths real and actual sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. And so again we say, here is our life. Here is my life. Unto you, dear Lord, I give and I surrender. And I seek to glorify you with this life that you have loaned to me. Through my actions, through my words. Let it become worship unto you. Let it become a praise unto you. Let it become thanksgiving to you. Expressions of gratitude sa kinabuhi nga imong gilokatubos. I pray, dear Lord, nga ang tanan nga nakadungog niini makabaton usab sa tama nga pangisip, sa sama nga pangisip. And they will put this into action. Makaserbisyo sila kanimo kung sa ilang isig kay mo. We give you all the glory and praises, O Lord. In Jesus' name. Amen. Dalaygon na ngalan sa Ginoo. God bless us all.